nasa mga Duterte, nasa kay Vice President Sara, at nasa kay PRRD pa rin ang huling alas at huling baraha. Dahil sa ngayon, mga kababayan po natin, mukhang dahan-dahan na po na nagbabayad ng kanilang mga pagkakamali at kautangan itong mga miyembro ng Quadcom. Isa nga po dito, mga kababayan po natin, ay itong si Dam Fernandez. Bakit Dam Fernandez nga ba? Pero Dam Fernandez kasi ang tawag sa kanya ngayon, kung hindi Bold Star, Dam Fernandez. Sige, dito tayo sa Dam Fernandez. Medyo okay ito, no? Kasi ngayon si Dam Fernandez, no, ay posibleng masibak sa pagka-congressman bago matapos ang kanyang termino kung magiging tapat sa kanilang trabaho at kung papanigan po ng Committee on Ethics ng House of Representatives itong complaint ni Atty. Topacio dahil sa malinaw umano na paglabag nitong si Dam Fernandez sa kanyang mga pananalita. Ano nga ba ang naging rason? Ano nga ba ang naging basihan ni Atty. Topacio? Ito na nga pa ang bakbakan, no? Na madalas binabanatan din ni Atty. Topacio itong si Dan Fernandez sa mga legal issues na wala itong alam, kundi nag-unwari, nag-a-assume lamang na abogado sa nangyayari sa House of Representatives. Lalo na po, no, nung umarap itong si Dan Fernandez at nung magkaharap itong si Dan Fernandez at si Atty. Topacio, habang si Atty. Topacio po is siya po ang legal counsel, no, ng inakusahan ng Quadcom na si Cassandra Ong. Samantala si Dan Fernandez ay miyembro naman ng komite, no? At may mga sinabi po itong si Dan Fernandez na hindi magaganda, no? At pang-iinsulto po. At ayon nga po kay Atty. Topacio, ito po ay labag, no, sa konstitusyon at labag sa trabaho niya bilang isang mambabatas. Okay, panoorin natin ang sinabi po ni Atty. Topacio, mga kabayan. Ito si Dan Fernandez, oh. Sabi niya, ito, verbatim quote to. Maiksi lang po ito. Please bear with me. Sabi niya, we are giving you the opportunity. The fastest way. He was addressing my client. Here kasi in aid of legislation kami. But of course, certain lawyers know law firm. Siyempre gusto nila mahabang proseso sa korte, di ba? You know that. Because ano yan, may bayad ng lawyers di ba? I want to give Miss Cassandra Lee this Republic Act 6981 para for her to contemplate while she is in our custody. Kasi, basahin mo mabuti ito. We are helping you. Huwag kang maniwala sa lawyer mo. I mean, let's face it. They want to prolong your cases. Why? Of course, we know that. Kaya si Atty. Topacio, alam mo naman si Atty. Topacio. So now, it's our time to get even. Can you imagine using the legislative bully pulpit to get even? Pahabain niya ng kaso para makuha niya lahat ng pera mo. That's why I challenged him and I challenge him again. Dan, huwag kang magtago dyan sa likod ng parliamentary privilege. Ulitin mo yung sinabi mo rito. Ulitin mo sa harapan ko. Tignan natin. Yun pala, mga kababayan po natin, no? Na parang inuutusan niya, no? O parang dinidiscourage niya itong si Cassandra Ong, no? At parang sinasabi niya dito, no, na pinipirahan ka lang nitong si Atty. Topacio. Kaya pinapahaba yung pagsiservisyo. Parang gano'n ang kanyang ibig sabihin. Pero syempre si Atty. Topacio, alam niya po yung batas dito. Alam niya po yung rules dito. At ngayon, ito na, naghahamon na. Okay, titingnan natin kung ano po yung magiging action dito ni Dan Fernandez. Kasi totoo naman talaga, no, na kapag nasa committee po sila, nakaupo, kahit anong sasabihin po nila, hindi po sila pwedeng makasuhan ng cyber libel o kahit mangduduro po sila, mambabastos, no? And which is, tama naman, no? Yan ang kanilang ginagawa talaga sa Quadcom. Kahit po si Ali Soto, di ba? No? Nung in-interview niya, itong si Representative Harvers, sinabi niya na huwag niyo akong imbitahin dahil marami pa akong masasabi sa pagiging pamamalabis, no? Pamamalabis ng miyembro ng Quadcom. Marami dyan sa inyo. So, tingnan nyo kayo, no? Ang obserbasyon ng tao talaga, no? Pati yung mga nasa mainstream media, alam nila, no, na talagang may pagmamalabis na ginagawa itong mga miyembro ng House of Representatives. Dito naman, no, sa mga investigation na gusto nilang idiin yung mga Duterte. Tandaan natin, yung investigation na sa Pugo, yan kay Cassandra Ong, gusto nilang idiin si Attorney Harry Roque. Attorney Harry Roque, may connection kay PRRD. So lahat gusto nilang i-connect kay PRRD talaga. Kaya gigil po sila. Ngayon nagkamali siya, no? Dahil ang kanyang nakalaban ay isang magaling na abogado sa pagkatao
ni Atty. Topacio. Ayan, Dan Fernandez, huwag ka magtago dyan sa committee mo. Umarap ka kay Atty. Topacio. Hindi ko ano mangyayari. Duwag eh. Ayaw magsalita pag nasa labas. Nagtatago doon sa privilege niya. I challenge him again. Dan, harapan. Sige, sabihin mo sa harap ko yan. Huwag ka namang matakot sa akin. Ang lit-lit ko. May problema pa yung tuhod ko. Ayan. Dan Fernandez, lumabas ka na. Pakita mo yung galing at talino, tapang mo, Mr. Google. Sabi ni Atty. Topacio, lumabas ka na. No, magharapan kayo one-on-one. Actually, palagay ko si Atty. Topacio kasama po sa mga ipapatawag ng TRICOM, no, para magsalita dahil inakusahan din nila si Atty. Topacio na isa sa mga tumitira sa Quadcom kasi gusto nilang proteksyonan ang integrity daw po ng Quadcom. Putangina. Ano pang integrity ng Quadcom, no? So ito kayon, Dan Fernandez, sumagot ka sa hamon ni Atty. Topacio. At dapat wag doon sa committee, wag doon sa hearing. Dapat sa mainstream media ka magsalita o kaya one-on-one kayo debate. Total, matalino ka naman. Pero, ulitin mo sa harap ko. Huwag yung nagtatago ka dyan, tapang-tapang mo pag nasa kongreso ka eh. Ayan, hinamo na ni Atty. Topacio. Okay, Ayan, tapang-tapang mo, Dan Fernandez, lumabas ka. Harapin mo si Atty. Topacio. Ganda to. katanungan yung ating media friend. Okay, may katanungan pa? It's on its way. Ito ay, kasi kailangan ito, padalan pa yung tanggapan ni Congressman Fernandez bago i-file sa Ethics Committee. But pinirmahan ko na to, nanotaryohan ko na, pinapasok ko yung in-house notary namin ng alas 8 ng umaga para pag pinirmahan ko, masumpaan ko, and then, he is the one on his way, Attorney Rafael Antonio Andrada, will be the one to file this. Hindi naman po kailangan personal ako mag-file. For today, yes, it will be filed today. Kasi alam nyo, I just want to show some members of Congress that you cannot abuse your rights and privileges without encountering pushback. Ito ikwento ko lang. Ngayon, umpisahan nila yung TRICOM hearing on guidelines daw on fake news. Kasi, eto, get this. Kaya nila ginawa yung TRICOM na yun dahil may mga fake news daw na targeted against members of the Quadcom. Unang-una, kung alam mo ang iyong konstitusyon, you cannot do that. You cannot start legislation for the benefit of a particular class of people. That is class legislation that is prohibited under the Constitution. Hindi pwedeng gagawa kami ng batas para sa amin lang. That's unallowable class legislation. Gagawa ka ng batas, mag-iimbestiga ka dahil kinikriticize ang Quadcom. Saang planeta na naman pwede yan? Baka sa alternate universe. Hindi po pwede yun. If you make legislation, unless merong class legislation, but make criteria. You cannot make legislation just to benefit a particular set of people. Basahin nyo yung si Barok. Sino yung apelido ni Barok? Si Bubong Gadon. Ayan po yung mga miyembro po ng Quadcom at TRICOM, no, na assuming na mga abogado, no, at mga boy contempt, mahilig po mag-contempt kapag hindi pumapabor sa kanila ang sagot ng mga resource person. Pakinggan nyo ang sinasabi po ni Atty. Topacio dahil para sa inyong lahat yan. Yung tracker na laging nagdidemanda sa Supreme Court, yung against the Truth Commission na kinonstitute ni Noynoy, sinabi niya to investigate the abuses during the Arroyo administration. You cannot do that. That is class legislation, and that law was struck down by the Supreme Court. Bakit i-concentrate mo sa criticism sa Quadcom? Meron bang kailangang batas pa? Meron na po tayong, we have the strictest libel law in the entire globe. In the entire world, tayo po yung pinapamahigpit na libel law. Isa tayo sa very few countries na criminalized pa ang libel. Meron pa tayong cyber libel. Meron pa tayong civil action under the civil code for defamation,
fraud and physical injuries, kung pwedeng humingi ka ng danyos for civil libel ang tawag doon. Ano bang kailangan mong batas? Bago sasabihin nila, tatawagin daw nila yung mga representatives sa social media platforms, TikTok, X, Meta, di ba? Titignan nila kung anong guidelines against criticism ng Quadcom. That is prior restraint that is also prohibited under the Constitution. Kaya nga sinasabi ko, kung ikaw ibang babatas, magpasa ka naman ng batas o magpaturo ka ng batas sa nakakaintindi sa batas. Hindi pwede. Wow, grabe, no? Ang sakit nito para kay Dan Fernandez. Ayan po, sana narinig niyo po itong sinasabi ni Atty. Topacio at matuto pa kayo kung saan kayo dapat lumugar. Huwag naman masyadong abuso, no? Dahil obvious na kayo po ay hinahabol nyo is yung binabayad lamang sa inyo, no? Kung sino man yung mga nagpipinan sa inyo, no? Para gawin itong mga ginagawa nyo ngayon. Imagine nyo, no? Dahil ang mga vlogger, yung mga may ingay, mga noisy nga, ang sinasabi ni Bongbong Marcos, noisy, no? Na mga nagsasalita patungkol po sa mga isyu ng ating bansa, yung mga nagbubulgat, isa-isa, naghimay-himay, no? Ay kasama po itong si Atty. Topacio. So makinig po kayo, no? Dahil ang taong bayan, nag-oobserba po yan. So hindi lahat na ginagawa nyo dyan, sa paningin nyo is tama kayo, no? Dahil may mga ginagamit kayo mga roles, pero syempre, hindi naman lahat madadala sa mga bulyaw-bulyaw nyo, no? Sa mga paraan nyo, hindi madadala lahat sa mga gogil-gogil nyo. Ika nga, ang sabi ni Atty. Topacio. Kaya pakinggan nyo ito, no? Dahil ito is real talk po ito para sa inyong mga miyembro ng Quadcom. Ngayon magkagawa na naman kayo ng TRICOM, panibago na naman. At kung titingnan po natin is ito lahat is parang party po ng mga diversionary tactics, no? Para malihis na naman ang issue, lalo na ngayon sumasabog ang issue dito po sabay camera report na pinirmahan ninyong mga blanco, no? At hindi alam kung sino nag-fill in the blank. May mga nagsasalita na pero kaduda-duda po ang kanilang mga pagpapaliwanag at hindi pa rin pasado sa taong bayan. Pwedeng puro Google. Hindi pwedeng puro Google. Mahirap po ang batas. Kaya nga 4 na taon namin pinag-aaralan yun. Yung iba may bumabagsak pa nga. Uulit-ulit. After namin mag-aral ng 4 years ng bachelor's degree, mag-aaral na naman kami ng another 4 years ng batas. Magre-review pa kami ng 6 na buwan bago maging abogado. Kung sasabihin mo, makukuha sa Google yung sagot. Hindi po. That is prior restraint. That is censorship. That is an abomination in a democratic government. Censorship. Kaya nga wala ng Board of Censors, di ba? That is prior restraint. Hindi mo pwedeng gawin yun. Ngayon, uubusin mo na naman yung pera ng gobyerno. Paglalagay ka na naman ng batas na useless, na pagdating sa Korte Suprema, i-strike down. Agoy! Tama po, no? Uubusin na naman nila yung pera ng taong bayan. Yun ang kanilang ginagawa ay puro paglulustay. At totoo lang, mga kababayan po natin. Ako naniniwala, this is my personal opinion, no? Na lahat na ginagawa nila dyan ay talagang may mga nagmamando sa kanila at may mga nag-uutos. Siguro yung mga naunang kongresista, yung hindi pa siguro napapanahon or wala pa sa panahon na sila po ay binabanata nila, no? Yung mga Duterte. Siguro masasabi natin na sila ay nagiging tapat sa kanilang trabaho. Pero ngayon nakita natin ang administrasyon ito, yung leader nila dyan sa House of Representatives, ay mukhang walang ibang gustong mangyari kundi i-impeach itong si Sara, no? Ipa-ICC itong si PRRD, sirain yung mga Duterte para hindi naman nanalo sa darating na eleksyon. Pero nagkakamali po sila, actually. Nagkakamali po sila. Dahil lalong gumaganda po ang record ng mga Duterte, the more na sinisiraan po nila. And which is totoo naman sinasabi ni Atty. Topacio. Diba? Ang haba nga ng pinapag-aralan nila ng batas, itong mga abogado na ito. No? Pero kung bulyawan po sila, sigawan po sila ng mga kongresista, no? Yung iba dati pang NPA, yung iba dati pang mga rebelde, no? Na idiniklarang enemy of the state. Pero sila po yung nagko-contempt. Just like ang ginawa nila kay Karen Guerrero, ginawa nila kay General Wilkins Villanueva. Ang ginawa pa nila, no? Kay Attorney Zulaika Lopez. O ang ginawa nila kay BP Sara. Lahat yan. Obvious na yan po is parte ng pamumulitika. And tama po, ang ginawa ni Atty. Topacio, dapat managot sila. At kung kailangang matanggal itong si Dan Fernandez, no? At hindi na dapat ito manalo dahil obvious po is ito ay nagpapagamit, no? Nagpapagamit
para magkaroon ng malaking kapital para sa kanyang pagtakbo ng gobernador diyan sa Laguna. Kaya sa mga taga Laguna, ito pakiusap natin, no? Kilatisin nyo maayo itong si Dan Fernandez, di ba? At iboto nyo kung sinong karapat dapat. Yung kanyang plataforma is para talaga sa taong bayan. At kahit hindi pa siya naging gobernador, kilala na po siya na malapit sa taong bayan at hindi po mapang-abuso sa kanyang pwesto at sa kanyang kung saan man siya nakasandal ngayon. Itong si Dan Fernandez nakasandal sa presidente, nakasandal kay Martin Romualdez. Kaya ganun sila. Ganun sila ka bastos. Literal na bastos talaga pagdating, no, sa mga pagdinig sa House of Representatives. So hanggang dito na lang muna mga kababayan natin, no? Antayin natin yung resulta, no? Matinding bakbakan ito. At anyway, hindi pa pala tayo tapos. Pakinggan natin yung ilan sa komento ni Dan Fernandez. May komento rito si Dan Fernandez. Ito, pakinggan natin. Nawala yung tapang niya eh. Munti ko na nakalimutan. Ito, panoorin niyo po. Like, kasi bakit kaya kayo lang yung ipa-file ng complaint, may iba rin mga co-chair? Well, I don't want to comment. Hindi pa. Ayaw niya daw muna mag-comment. Okay, no comment din. Okay, thank you. Maraming salamat. This is Kababayan Meron Page. See you again on our next video. God bless mga kababayan.